Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol is nakita nyo ba si Madam Angelica mga idol? Grabe, nagla-live selling mga idol, no? Nanay na ni Carlos Yulo to mga idol. Pero nasa punto pa rin siya ng paghahanap buhay mga idol. Hindi kaya nakikita or napapanood ni Carlos Yulo tong mga ganitong eksena sa buhay niya, no? So bilang isang anak mga idol, napakasakit para sa akin to, no? Kasi habang tinatahak mo yung journey mo papunta sa Olympics is na nangangarap ka para itawid yung magulang mo, no? At yung mga pangarap mo sa buhay, syempre. Kaya ka nakarating sa ganyang estado is kasama mo yung pangarap mo, yung pamilya mo, mga kapatid mo, tatay mo, lahat-lahat. At kung talagang malupit ka na is kasama mo yung mga kamag-anak mo. Pero bakit sa mga ganitong punto mga idol is hinahayaan ni Carlos Yulo yung nanay niya mag-live? Alam ko napapanood to ni Carlos Yulo, yung nanay niya. Kamakailan lang, kanina lang siguro, tong araw na to, nag-live yung nanay ni Carlos Yulo, no? Bakit nagla-live pa siya mga lodi? E di dapat bigyan man lang ni Carlos Yulo ng pera or pampuhunan na makapagtayo ng mas magandang negosyo, no? Hindi na kailangang kumuha pa ng attention para sa ibang tao, 'di ba? Ibang tao pa 'yung nakakatulong sa kanya, 'di ba? Instead na si Carlos Yulo mga idol. So sana maisip niya 'to kasi hindi basta-basta 'yung mga pinagdaanan ng magulang bago ka nakarating sa ganyang estado mga idol. Lalo ka na Carlos Yulo. Alam ko yung impluwensya ng babae, pero bilang isang lalaki idol, may control ka sa sarili mo na kaya mong kontrolin yung mga kaganapan sa buhay mo. Pwede mong puntahan yung nanay mo, or kung nahihiya ka, sekretuhin mo na lang na padala ng pera or padala ng or humingi ka ng sorry, pasensya, at mag-usap kayo ng nanay mo na ganito ganyan, di ba? Dapat makipag-reconcile ka habang maaga pa. Payo lang bilang isang kaibigan or sumusuporta sa iyo bilang isang Pilipino, no? At para naman sa lahat ng mga nagsasabi na anong pakialam ko, hindi naman ako kamag-anak, di ba? Mangingialam ako kasi isa ako sa mga taxpayer, no, ng bansang Pilipinas. Isa akong OFW, malaking mga remittances namin papunta sa Pilipinas. Yung perang binigay kay Carlos Yulo ng Pangulo, ay naging part kami doon, guys. Kaya meron kaming rights. And para sa lahat to, at para matuto tayo sa mga nakaraan at sa mga aral na makukuha natin dito, no, mula kay Carlos Yulo at sa kanyang pamilya. Hindi lang to para sa kanilang mga idol, para sa lahat ng mga Pilipino to, para sa atin, para sa ikaunlad ng ating mga sarili at ng ating bayan, in case, di ba? So yun lang mga idol, sana kung kayo mga kabataan, sana wag niyong hayaang matulad kayo sa mga ganitong punto na ang inyong mga magulang ay sinusubukan pa rin magtaguyod sa pang-araw-araw na kahit alam niyo na pwede na kayo makatulong, di ba? So yun lang mga idol, Palaboy OFW here with Pinoy Vloggers in Kuwait, Rapi Sam Steel and Brian Puntanar. Mabuhay mga idol. Yung nga pala may interview tayo. Dong, saglit lang. Anong masasabi mo sa Upo ka dito. Uy, naimbitahan. Isang statement lang tungkol kay Carlos Yulo. Bakit niya hinayaan yung magulang niya na hindi kausapin dahil sa family matters? Actually, lang yun kumbaga personal ego. Ayan, sa ngayon kasi kumbaga siyempre may pera siya. Inisip niya, medyo siya ay kumbaga isipin mo magulang mo. Hindi, kahit sabihin palagay natin, isit aside mo nyo yung emotion. Kasi lahat tayo mayroong dapat we have to control our emotion. Kasi hindi mo hindi mo natin hindi natin maalis sa isip natin na doon tayo nanggaling. Kahit ano pa yung sama ng loob natin pagdating sa family matters, let's forgive and forget. We have to move on. Kasi nakilala ka na sa buong Pilipinas at the same time, siyempre, kilala ka na. Para instant celebrity. Siyempre, na yun, kumbaga, given na kasi sa kanya yun dahil talagang pinaghirapan naman talaga niya yun. Kumbaga, isipin mo, nagkaroon siya ng 2 gold. Di ba? Nagkaroon siya ng pera. Yung fame nandoon. Pero pagdating sa family, dapat hindi natin hayaan na habang buhay natin tiisin yan na i-ignore. Let's forgive and forget. Move on. Pag-usapan yung pamilya, ayusin para masaya ang lahat, di ba?
Ganun lang kasimple kasi ang family is family, di ba? Kung halimbawa, kailangan natin yan, may iisang bababa. Siyempre, ikaw yung anak, ikaw yung bababa. Hindi yung nanay mo ang bababa. Nanay is nanay. Kumbaga, magulang mo yan eh. Kahit ano pang sabihin natin, kung ano pa yung mga ano natin, dapat, sabi nga nasa ano na yan eh, nasa Biblia yan, nasa 10 Commandments yan, hindi ko alam kung pang ilan. Honor your mother and father. Kubig sabihin, literally, hindi na specific, basta galangin mo yung magulang mo sa anumang bagay. Mayroon man kayong hindi pagkaunawaan, dapat we have to, let's forgive and forget para maging maayos ng lahat. Kasi yung grasya na binigay natin, pansamantala yan eh. Hindi yan, malay mo, sa sunod na hindi yan darating, hindi yan ibibigay sa'yo. Pag marunong ka kasing magbaba ng sarili mo, talagang bibigyan ka ng biyaya. Let's forgive and forget. Yun lang masasabi ko dahil family is family. Yun lang masasabi ko. At congratulations, Yolo, ay proud kami bilang isang Pilipino. Sana po ipagpatuloy nyo ang iyong, siyempre, yung ano mo na yan, career mo na yan eh. Pero yung regarding dun sa family matters, dapat dapat maayos nyo na yan. Ngayon pa lang, i-fix mo na yan. Aanin mo yung pera, pero yung family mo, magkaroon kayo ng misunderstanding, nasa puso mo yan, hindi natin alam. Ang buhay ng tao, maiksi lang yan. We live a journey and a short period of time here sa mundong ito. Pag nawala tayo, tapos mayroon tayong tinatanim na, tawag yan? Galit sa kapwa or sa sarili mong pamilya, ay talagang, ikaw din. Mahirap yan, kalaban yan. Pag yung tawag natin hindi naman sa mahirap yung nasa puso at isip mo yung dinadala. Ang masarap pakinggan na yung nandyan na sa'yo lahat, may pera ka, yung fame, yung career nandun na, pero yung sugat sa puso ay napakahirap pag hindi tayo marunong magpatawad. Masarap pagsaluhan yung success natin kasama yung pamilya natin. Kaya yun lang mapapayo ko sa'yo. Let's forgive and forget. Erase the past, protect your future. Ito po yung lingkod, Dodong Disoy, basta Dodong Disoy, gahi og baruganan. Gahi og